lot of people don't know you kung sino kayo behind the scene or behind the camera kasi they see you lang with clothes and stuff like that. Pero sino po ba yung totoong Brad Willie? Well, si Brother Willie, kung ano yung nakikita niyo sa camera, ganun din naman siya sa off-camera. Kasi yun ang aming natutunan kay Brother Eli Soriano, na maging natural. Siguro ang pagkakaiba lang, Sister Cathy, sa harap ng camera, kami obligado magbihis ng maayos na damit. Like barong o kaya polo. Yeah, very decent, very parang sobrang matatapang kung nasa diwa, diba? O dahil nasa harap tayo ng television camera at tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, off camera, makikita mo naman kami na simple lang ang aming kasuotan, ordinary t-shirt, nakikita mo akong naka-short, naka-chinelas. Ganun kami pagka-ordinary, wala sa harap ng camera. So, you could say na very approachable person po kayo. Parang people could just approach you easily. Ay, yung kasi ang gusto ni Brother Eli na matutunan natin na tayo ay maging natural at tayo ay maging approachable sa mga tao. Ako po si Sis Jane Angeles Santiago. Ako po ay asawa ni Wilfredo Santiago. Kami po, kasama ko ang aking mga anak, ay kusang umalis sa poder ng aking asawa. Kaya po ako nagsasalita ngayong araw na ito, ngayon po ay Nobyembre 16, 2009. Pinapakita ko po sa inyo ngayon ang petsang ito dahil meron din po kasi silang ipinalabas sa dyaryo na kami daw pong mag-iina ay nawala na parang bula. Ang dahil po ng aking pong pagsasalita ngayon ay upang ipabatid po sa lahat na ako ay kusang umalis sa bahay namin. Isinama ko po ang aking mga anak. Kaya ko po sinama ang aking mga anak dahil po ayoko po dumating ang araw na yung mga anak ko po ay dumilim na rin ang isip gaya ng pagdilim ng isip ng aking asawa. Sa totoo po mga kapatid, noon ko pa po gusto na hiwalayan ang aking asawang si Willie Santiago dahil po sa kanyang ginagawang pananakit sa akin. Lahat po yon mga kapatid, tiniis ko. Hindi ko po masabi kay Brad Eli noon, kay Brad Daniel, sa mga magulang ko, sa mga kapatid, yung ginagawa po niyang pagmaltrato sa akin. At ngayon po, bago po ako umalis sa bahay namin, ang ginagawa po nila, pinapabantayan niya ako sa mga taong di baril. Lahat sila may baril. Si Warly Santiago, si Willie Santiago, si Edwin Benyales, si Lito Munda, lahat sila di baril. Hindi ko nga po alam mga kapatid kung may lisensya yung mga baril nila na yan. Mental torture ang ginagawa nila sa akin. Magmula nang ako ay nagsalita sa Apalit, Pampanga ng laban sa kanya. Kasi ibinulgar ko na po lahat ng mga masasamang ginawa niya. Hindi ko na po kasi matiis mga kapatid. Kaya sa gitna ng mga kapatid, inihayag ko po na ako'y sinasaktan ng aking asawa. Andyang hambalusin ako ng walker, sampalin niya ako, yung kamao niya, itinama niya na dito, sa gilid lang aking tenga. Lahat yan ginagawa niya sa akin. At ang lagi niya pong sinasabi sa akin, babae ka lang, asawa lang kita. Noon ko pa po sana binalak na umalis, nalayasan ng aking asawa. Pero dahil po sa aral at pagmamalasakit sa kanya, tiniis ko po yon. Iningatan ko po ang kanyang karangalan. Kumbaga, ang nangyari, kilala siya ng mga kapatid parang mabait. Pero hindi po siya totoong mabait sapagkat sa akin, napakabagsik niya po mga kapatid. Yung anak ko rin, pagka pinalo niya, yan si Elaine, pinalo niya 5 hagupit yon ng sinturon.
Kaya dumating ang time, sabi niya, buti pa yung anak ko, isang salita ko pa lang, takot na sa akin eh. Yung 2 bata po na yun, sinisinturon niya rin po yun. Inaalis niya yung diaper, sinisigurado niya na talagang tatama dun sa bata yung sinturon. Lahat po yun, di ko naman po yun sinasabi sa kahit kayo namang malapit sa akin dahil gusto kong maingatan yung karangalan niya. Pero siya, nang wasak siya ng pananampalataya ng mga kapatid. Akala ko po, mabuti siyang tao nung una, bago po kami ikasal. Pero later on, habang nagsasama po kami, dun ko po nadidiscover na iba ang aking asawang ito. Mapagmataas, meron siyang palalong puso. Noon pong nagdiskusyon sila ni Rizelito Ocampo, siya'y tumawag lang sa telepono, nakipagdiskusyon siya. Ang sabi niya, ang galing ko, no? Pagdating po nung kinalingguhan noon, ang binabanggit po kasi ni Brad Daniel, si Brad Tobias. Bakit eka ganon? Ako ang nakipagdiskusyon, dapat eka ako ang babanggitin. Hindi si Brad Ato. Oh, kita mo na nga eka, iniiwas eka sa akin ni Brad Daniel yun. Yun po. Dati na siyang mainit kay Brad Daniel, yung pagpunta ni Brad Daniel doon sa Amerika. Ang sabi niya, bakit eka pupunta doon? Para ba magpapogi? Sabi po niya. Sa akin kasi, yung sinabi niya na rin sa akin yun, binara ko po siya agad, sabi ko. Kasi kaya pupunta doon, mag-e-expo. Yun po. Sa akin po kasi masasabi ko yung pwede ko kasing sabihin sa kanya dahil asawa ko po siya. Hindi naman siya po pwedeng ituwid ng driver namin, ng kasambahay namin sa bahay. Kaya ako po yung nagsasabi sa kanya pagka meron siyang mali. Kahit na po mag-away kaming dalawa. Nung huling nagpasalamat po kami sa Apalit nung September, dahil po yung anak ko, meron po siyang, kasama siya sa Honor Assembly. Kasama siya sa top 10. Tapos nanalo pa siya sa tula. Birthday pa po ni Elaine. Sabi ko, tara magpasalamat tayo. Acknowledge mo naman si Brad Eli tsaka si Brad Daniel as leader, sabi ko po sa kanya. Ayoko magsalita. Pasalamat ka nga, sasama pa ako sa ideyang pasalamat mo na yan, sabi po niya sa akin. Nabigla po ako sa kanya dahil bakit ganun? Diba dapat siya padre di pamilya. Siya pa yung dapat na maligaya na pamilya kami, magpapasalamat. Pero yung sinabi niya na po na yon, parang naano ako sa kanya. Nabigla po ako sa kanya. Lagi-lagi ko po dinadaing sa Diyos na sana maging mabuti siyang kapatid sa iglesia. Kahit hindi na po siya tagabasa sa iglesia, tanggap ko po yun. Ito pa po mga kapatid, dapat ko pong maintindihan. Yung asawa ko, alam na alam kong siya mastermind eh. Lahat po nung tungkol sa mapalad, sabi niya ganun sa akin, doon na lang eka ako sa mapalad. Kayo, sige, doon na kayo sa lalong mapalad. Basta ako sa mapalad na lang. Sila po, yung grupo po ni Willie Santiago, kontra po sila doon sa ipinalabas na pelikula ni Brad Daniel. Yung pelikula naman po ni Brad Daniel, ipinalabas po yun sa PICC. Doon sa mga decent venues. Hindi po yun pinalabas sa sinihan. Silang kumokontra, sila po ang unang-una na nanonood sa sinihan. Tuwing laban po ni Manny Pacquiao, nandun po sila. Bago pa magbukas ang SM, nakaabang na sila doon. Nanonood sila ng laban ni Manny Pacquiao. At ang alam ko nga po, nung laban ni Manny Pacquiao, November 15, bago pa mag-November 15, October pa lang po, nakabili na po sila ng ticket. Yun po kasi ipapalabas sa SM City Baliwag. Tinanong ko po yung driver namin, saan ba kayo manonood? Sabi, doon daw dyan na lang daw sa SM. Dati po lumuluwas pa po sila. Sila ayaw nilang pupunta ng Apalit pagkapasalamat pag Sabado. Pero pagka may laban si Manny Pacquiao, dinadayo po nila yun kahit saan ipapalabas yun. Pupunta sila doon sa Mega Mall, minsan nando po sa SM North EDSA. Yun po. Huwag po ninyong papaniwalaan niya mga yan. Sila kasi, tutututol lang. Si Willie Santiago, meron po yan talagang ambisyon.
ambisyon na maging leader dito sa Iglesia ng Diyos. Hindi po siya po pwede maging leader, mga kapatid. Ako po nagsasabi sa inyo, di po ba dapat akong asawang unang-unang dapat na maniwala sa kanya? Dapat ako ang magiging tagapagtanggol niya. Pero hindi po ganon. Bakit po? Kilala ko po kasi ugali niya. Una, sa pakikisama po sa akin bilang asawa niya, minasaktan niya ako. Kontratuhin niya ako parang hindi asawa. Yung walker ng anak ko, hinagis niya yung sa akin, hinampas niya yung sa akin. Yung kanyang kabao, itinama niya na rin yung sa akin. Bakit hindi po ako nakakapagpa-blatter? Bakit hindi po ako nagpapabarangay? Kasi iniingatan ko nga po siya. At merong kapatid, at ang pinsan ko rin, si Sis Julie din, noon ko idinaing sa kanya yung pananakit sa akin ng aking asawa. Pero sa mga magulang ko, hindi ko yun sinabi. Meron akong napagsabihan, natandaan niya pala yun, na minsan naidaing ko sa kanya na sinaktan niya ako. Nung nandito pa sa Pilipinas yung pinsan ko. Nung nawala na pinsan ko, wala na eh. Wala naman makakapag-monitor sa akin eh. Hindi ko naman po pwedeng sabihin, oh, sinaktan ako ng ganito. Hindi, kasi nga po, gusto ko pong maingatan yung karangalan ng asawa ko. Ayoko po kasi siyang masuspinde o kaya po matiwalag dahil sa akin. Pero po yung ginawa niya na itong huli, doon na po talaga ako hindi nagpigil. Dahil imbis na ingatan niya yung mga kapatid, winasak niya yung pananampalataya. Sila Kapedeng, Hipolito, yung matitibay ng mga kapatid, masisigla, ngayon tumigil sa iglesia. Bakit? Unti-unti niyang nilaso ng isipan. Lahat sila, yung mga malalapit sa kanya. Ang sabi ko nga dun sa isang kapatid, kung trabaho lang po ang hinahanap nyo, umalis po kayo dyan. Sabi ko pong gano'n. Kasamang kasama sumisira ng magandang ugali. Yung asawa ko po na yon, siya iniingatan ko yung pananampalataya niya, pero siya hindi siya marunong mag-ingat ng pananampalataya ng kapatid. Wala siyang habas kung magsalita. Yung sinasabi niya kay Brad Daniel, yung sinasabi niya kay Sis Arlene, na mga laban, lahat po yun, imbento niya lang. Bakit paggaban napunta sa ibang bansa, ibig sabihin masamang tao na, iba na yung gagawin. Hindi ko mo napunta ng Japan, Japayuki. At hindi ko mo pupunta ng Amerika, nagpapapogi. Eh ikaw nakapunta ka naman ng Singapore ah. Eh kung sabihin sa'yo nung pumunta ka ng Singapore, eh nagpapapogi ka. Oh, hindi ba sasama din ang loob mo? Hindi mo na inisip yung pinagtatawiran mo ng mga kapatid, eh baka maniwala yun sa'yo. Kaya nung huling sinabi ko sa'yo kung ano-ano kasi pinapasok mo sa kukotin ng mga kapatid eh. Ano sabi mo sa akin? Huwag ka na masasalita, kundi masasaktan ka sa akin. Sabi mo. Eh ganyan naman talagang gusto mo. Sinisindak mo ko na baka ako saktan mo uli. Okay lang yun sa akin. Sakit na ginawa mo, yung mga kapatid na walang kamalay-malay, pinatigil mo, siniraan mo si Brad Eli, si Brad Daniel. Bakit? Gusto mo kasi na ikaw ang mamumuno sa iglesyang ito. Hindi ka karapat-dapat. Ugali mo pa lang, bagsak ka na. Una, hindi ka ipinanganak sa iglesia. Tapos bukod doon yung pakikisama mo, yung diwa ng pagiging kapatid, wala sa'yo. Wala yun, bagsak ka na. Magpapalaganap halimbawa kayo sa buong mundo, sa sanglibutan, hindi rin papasa. Eh hindi ka nga makapag-construct ng 3 sentences ng English, kahit isang paragraph, wala. Ikaw ba may karunungan dala-dala niyan? Yung kasing sugo ng Diyos, marunong yun. May karunungan, ikaw tagabasa ka lang, nagbabasa ka lang, pinababasa lang sa'yo yung sasabihin ni Brad Eli nung nasa programa. Nung nandun ka kay Don Manolo, kung mo ikaw napag-solo doon, akala mo, parang Brad Eli ka na rin, parang sugo ka na rin, hindi ganun. Marami rin mga MIC dito, pinagkatiwalaan, pero hindi ganyan na panta sa sarili.